Subscribe now to our channel. Malalim na ang gabi sa kagubatan ng Gabaldon. Ang ilaw mula sa bonfire ay sumasayaw sa dilim, tinutunaw ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ng 5 magkakaibigan. Narito sila para mag-camping, malayo sa syudad, malayo sa ingay ng mundo. Ano, sino may kwento diyan? Tanong ni Mark, ang leader ng grupo. Huwag kayong magkwento ng multo, ha? Sagot ni Rico, ang pinakaduwag sa kanila. Asa ng thrill diyan? Natatawang singit ni Joyce. Pero bago pa sila makapagdesisyon kung anong kwento ang sasabihin, isang kaluskos ang pumukao sa atensyon nila. Crap! May yapak ng paang lumalapit sa kanila mula sa dilim. Ang anino ay unti-unting lumitaw sa gilid ng liwanag. Isang matandang payat, marumi ang mga paa. Nanginginig ito at may suot na punit-punit na damit. Lumayas kayo rito. Mahinang bulong nito, nanginginig ang mga labi. Nandito siya. Huwag kayong titingin. Huwag kayong titingin. Sa sobrang takot ni Rico, napasigaw siya. Pero si Mark, imbes na matakot, napailing lang. Lasing lang ito, sabi niya. Ngunit bago pa nila tuluyang baliwalain ang matanda, bigla itong lumapit kay Mark at hinawakan ang kanyang braso ng sobrang higpit. Huwag kang tumingin sa kanya. Bago pa nila matanong ang matanda, bigla itong tumakbo papunta sa kakahuyan, parang may hinahabol o tinatakasan. Natahimik ang buong grupo, walang gustong magsalita, hanggang sa isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa kanila, at mula sa kawalan, may humagikik na napakahina, halos pabulong. Tahimik ang grupo, tanging ang tunog ng nagliliyab na kahoy sa bonfire ang maririnig. Narinig niyo yon, di ba? Bulong ni Joyce, mahigpit na hawak ang braso ni Rico. Hay, hindi ako sigurado. Sagot ni Rico, pero halata sa mukha niya ang takot. Si Mark naman, kahit halatang kinakabahan, ay nagkunwaring kalmado. Baka hangin lang yon, sagot niya. Huwag niyong dibdibin ang sinabi ng matandang baliw. Pero nang muling umihip ang hangin, kasabay nito ang isa pang halakhak. Mas malinaw, mas mahaba, at mas malapit. Tumingin sila sa paligid, wala silang makita sa dilim, pero parang may mga matang nakatitig sa kanila mula sa kakahuyan. Sino yan? Sigaw ni Alex, ang pinakamatapang sa grupo. Kinuha niya ang flashlight at tinutok ito sa direksyon ng tunog. Isang mga paa ang nakatayo sa di kalayuan, nakalutang sa ere, parang hindi lumalapat sa lupa. Maputi at manipis ang balat, at nang unti-unting umangat ang liwanag ng flashlight pataas. Wala itong katawan. Nagtilian sina Joyce at Rico. Binawi agad ni Alex ang ilaw at napaatras. Ano iyon, Stangina? Bago pa sila makatakbo, ang apoy sa harap nila ay biglang napalitan ng isang matinding bugso ng malamig na hangin, parang may dumaan sa gitna nito. At sa isang iglap, namatay ang bonfire. Naghari ang kadiliman. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw, walang nagsalita. Tanging ang malalalim nilang paghinga ang maririnig. Hanggang sa may bumulong mula sa kanilang likuran. Nakikita ko kayo. Mabilis na naglabas ng flashlight si Mark. Nanginginig ang kamay habang sinusubukang sindihan ito. Ngunit nang sa wakas ay lumiwanag ito, wala silang nakitang kahit ano. Wala namang tao. Sigaw ni Joyce, halos umiiyak na sa takot. Ngunit si Alex, na nasa likod nila, ay biglang nanigas sa kinatatayuan. Guys, bulong niya, nanginginig ang boses. Anong problema mo? Sigaw ni Rico. Dahan-dahang itinaas ni Alex ang kanyang daliri at itinuro ang madilim na bahagi ng kagubatan sa likuran nila. May nakatingin sa atin, lahat sila napalingon sa direksyon na tinuturo niya. Sa una, wala silang makita. Pero nang unti-unting lumabo ang liwanag ng flashlight ni Mark, may isang anino ang lumitaw mula sa dilim. Isang babae, mahaba ang kanyang buhok, putlang-putla ang balat, at wala siyang kahit anong saplot sa paa. Dahan-dahan itong lumalapit, pero ang mas nakakatakot, hindi nito iniaangat ang mga paa. Para bang dahan-dahan siyang dumudulas papalapit sa kanila. Hindi lumalakad, hindi gumagalaw ang katawan. Ang ganda niya, bulong ni Alex, tila na hipnotismo. Biglang tinakpan ni Mark ang mga mata niya. Huwag kang tumingin. Huwag mong titigan. Ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang bumuka ang bibig ng babae. Walang tunog, walang salita. Pero mula rito, lumabas ang isang mahabang, itim na usok na mabilis na gumapang papunta kay Alex. Nang tamaan ito ng usok, napasigaw si Alex sa sakit. Napaatras ang iba pa nilang kasama. Si Rico, sa sobrang takot, ay napaupo sa lupa, habang si Joyce ay napapikit at umiiyak. Si Alex naman, nakahawak sa ulo niya, nanginginig, habang lumalabas mula sa kanyang bibig ang isang basag na tunog na parang sirang radyo. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang ulo, at nang makita siya ni Mark, dilat na dilat ang mga mata nito, puno ng itim na ugat, at bumubula ang bibig. Takbo! Sigaw ni Mark. Nagkanya-kanya sila ng direksyon, hindi na alam kung saan tatakbo.
Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng mga yapak sa putik at ang malalalim nilang paghinga. Ngunit habang tumatakbo sila, may isang tunog ng hubad na mga paa na parang mabilis na dumudulas sa lupa. Kasunod nila, at isang malamig na tinig ang nagbitiw ng isang pabulong na salita, "Isa ka sa amin." Nagmamadali silang tumakbo. Ang mga yapak nila ay sumasagitsit sa basang damuhan. Walang direksyon, walang plano, ang tanging iniisip nila ay makalayo sa nilalang na humahabol sa kanila. Si Rico ang naunang nadapa. "Ah, tulong!" sigaw niya. Napahinto si Mark at bumalik para tulungan siya. Ngunit nang akma niyang aabutin ang kamay ni Rico, may isa pang kamay na mas nauna sa kanya, maputla, butot balat. At malamig na malamig ang itsura. Mula sa dilim, lumitaw ang isang babae, nakalutang ang buhok na parang nasa ilalim ng tubig. Ang kanyang mga mata ay lumiliwanag sa dilim. "Bibitiwan mo siya," sigaw ni Mark, nanginginig ang boses. Dahan-dahang ngumiti ang babae, ngunit ang ngiti niya ay hindi natural, parang pilit. Parang hinatak ang laman ng pisngi niya hanggang umabot sa kanyang tainga. "Sumama ka sa akin," bulong niya. Hinila niya si Rico papunta sa kadiliman. Wala nang nagawa si Mark kundi panoorin ang pagdulas ng katawan ng kanyang kaibigan. Papasok sa anino ng kagubatan hanggang sa tuluyan na ito. Maglaho, walang sigaw, walang paglaban, sa sobrang takot, napaatras si Mark. Hindi ito totoong nangyayari, bulong niya sa sarili. Pilit pinapakalma ang sarili, nang bigla, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat, "Ard." Napasigaw siya at bumaling, pero si Joyce pala iyon. "Mark, ano bang ginagawa mo? Kailangan nating umalis dito," halos sigaw na ni Joyce, nanginginig sa takot. Saka lang napansin ni Mark, pawala na ang ilaw ng kanilang mga flashlight. Isa-isa, ang mga baterya ay naubos ng hindi dapat ganoon kabilis, parang may ibang puwersang sumisipsip sa ilaw. Nagkatinginan sila ni Joyce, walang nagsasalita, pero alam nilang pareho ang iniisip kapag namatay ang huling ilaw. Hindi na nila malalaman kung ano ang mangyayari, at sa kanila narinig muli ang halakhak na iyon. Mas malakas, mas masaya, at mas marami na ngayon ang tumatawa. At nang tumingin sila sa paligid, napansin nilang may mga anino na lumilitaw sa dilim. Nagmamadali silang tumakbo, ang natitira na lang sa kanila ay si Mark at si Joyce. Ang dilim ay halos nilalamon na sila. Ang huling flashlight nila ay paekis-ekis na ang liwanag, pawala, parang humihingal na kandila sa gitna ng bagyo. "Mark, hindi na ako makatakbo," umiiyak na sabi ni Joyce, hawak ang kanyang tiyan. "Ayos lang, malapit na tayo sa sasakyan," sagot ni Mark. Kahit siya mismo, hindi sigurado kung tama ang dinadaanan nila. Lumingon siya saglit sa likuran, at halos mahulog ang puso niya sa nakita, may mga anino sa pagitan ng mga puno, mataas, manipis, mahahaba ang kamay, at ang mas nakakakilabot, hindi sila gumagalaw ng normal, para silang nasa lumang pelikula na may sirang frame rate, parang may mga parte ng katawan nilang hindi sumusunod sa natural na kilos. "Mark." Humihikbi na si Joyce, "Bilisan mo, Joyce. Huwag kang lilingon," pero huli na, napalingon si Joyce, at nang makita niya ang mga nilalang, napatigil siya sa takot. Dahan-dahan siyang tumingala, sa harapan niya, ilang hakbang lang ang layo, ay nakatayo ang babae, ang engkanto. Lalo siyang naging malinaw ngayon. Napakaganda niya, halos perpekto, ngunit may mali, ang kanyang balat ay parang sobrang kinis, walang kahit anong pores. Ang kanyang buhok ay hindi sumasabay sa hangin, nakalutang ito, parang nasa ilalim ng tubig, at ang kanyang ngiti. Hindi lang siya nakangiti, pero parang may bumabatak sa kanyang mukha para mapanatili ang ekspresyon. At sa kanya ibinuka ang kanyang bibig. "Dito ka na lang," kasabay noon, ang huling flashlight ay namatay. Nagwala si Mark sa takot, hinawakan ang kamay ni Joyce at hinila ito ng malakas. "Joyce, takbo." Pero ang kamay niya ay hindi na gumagalaw. Pagtingin niya, wala na si Joyce. Hawak niya pa ang kanyang kamay, pero parang hiniwa ito mula sa balikat, parang putol na ang kalahati ng katawan niya. Napaatras si Mark, napasigaw. Pero sa sobrang dilim, hindi niya na alam kung saan siya tatakbo. At sa kanya naramdaman ang hininga sa kanyang batok, "Huli ka na." At noon niya lang naisip, baka kaya hindi na bumalik ang mga nawala, hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil ayaw na nilang bumalik. Si Mark ay nahulog, pakiramdam niya ay parang sinipsip siya ng mismong hangin, parang nawala ang kanyang timbang, at nang buksan niya ang kanyang mga mata, wala na siya sa kagubatan, madilim, tahimik, walang buwan, walang bituin, walang kahit anong ilaw, pero nakikita niya ang sarili niya. Parang may malabong liwanag na nagmumula sa kawalan. Napalunok siya. Nasaan siya? Naglakad siya. Dahan-dahan. Wala siyang naririnig kundi ang sariling mga yapak sa sahig na hindi niya maaninag hanggang sa isang bulong ang lumutang sa hangin. "Mark," napalingon siya. Sa harapan niya, sa di kalayuan, ay may isang anino ng babae. Hindi gumagalaw, pero naroon lang, nakatitig sa kanya.
Pumakbang siya paatras, napansin niyang gumagalaw ang anino. Pero hindi ito lumalapit, bagkus lumalaki ito, parang lumalawak ang pagkatao nito. Lumalawak hanggang matakpan ang lahat ng nasa paligid, at doon niya lang naisip. Hindi ito anino, kundi ito na mismo ang mundo kung nasaan siya. Napapikit siya. Napahinga ng malalim, gusto ko nang makauwi, bulong niya, at sa kanya narinig ang isang halakhak. Isang buo at malakas na halakhak ng isang babae. Bakit ka pa babalik? Hindi mo na ako matatakasan. Ikaw na ngayon ang susunod na kami. At saka biglang nagdilim ang lahat. Hindi na alam ni Mark kung gising pa siya o panaginip lang ito. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa kawalan, sa pagitan ng realidad at imahinasyon, hanggang sa bigla niyang narinig ang mga boses, mga bulong paulit-ulit. Parang dumaan sa hangin at pumasok sa kanyang utak. Isa ka na sa amin, isa ka na sa amin, isa ka na sa amin, hindi. Sigaw niya, pero wala siyang sariling boses. Sinubukan niyang tumakbo, pero paano kung wala namang lupa sa ilalim ng kanyang paa? Nasaan ba talaga siya? At biglang mula sa kawalan, may isang matandang lalaki ang lumitaw sa harapan niya. Kilala niya ito. Ito ang baliw na nakita nila sa bayan kanina, ang nagbabala sa kanila na huwag nang pumunta sa kagubatan. May paraan pa, bulong ng matanda. Gusto mong makatakas hindi ba? Tanong nito, unti-unting lumalapit. Tumango si Mark, nanginginig. Kailangan mong maalala kung sino ka, dahil kapag nakalimutan mo na ang pangalan mo, hindi mo na malalaman kung paano bumalik. Napalunok si Mark. Anong ibig mong sabihin? Biglang nagsimula ng magbago ang kanyang mga alaala. Bunti-unting bumubura, parang usok na hinipan ng hangin, ang itsura ng kanyang pamilya, ang kanyang tunay na pangalan, kahit ang mukha niya sa salamin, lahat ay nagsisimulang mawala. Isa ka na sa amin, isa ka na sa amin, hindi. Hindi ko matandaan, sino ako, at nang. Tingnan niya ang kanyang kamay, bigla itong naging maputla, tulad ng balat ng engkanto. Siya na ba ang susunod? Nakahawak si Mark sa kanyang ulo, pilit kinakalma ang sarili. Nawawala na ang kanyang alaala, nakikita niya ang sariling kamay maputla, lumalamig, nagbabago. Parang hindi na ito kanya. Ang matandang lalaki sa harapan niya ay tumingin sa kanya ng seryoso. Mark, ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag nakalimutan mo ang pangalan mo, hindi ka na makakabalik. Pinilit ni Mark na alalahanin kung sino siya. Ano ang ginagawa niya rito? Paanong nauwi siya sa lugar na ito? Pero sa halip na sagot, mas lalo lang siyang nakaramdam ng kakaibang bisig na bumabalot sa kanyang katawan. Sumuko ka na. Mas madali kung magpapadala ka na lang sa harapan niya. Sa malayo, nakita niya ang mga anino ng iba pang mga kaluluwa tulad niya. Nakalimutan na nila kung sino sila. Nakatingin sila sa kawalan, walang emosyon, walang pangalan, mga nawala, mga hindi na makakabalik, hindi. Bulong ni Mark, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan niyang maalala, kailangan niyang bumalik, pero paano? Paano kung wala na talagang natitirang paraan? Bigla. Sa kanyang isipan, isang larawan ng isang babae ang lumitaw, si Joyce, at ang kanyang sigaw, Mark. Takbo at sa isang iglap, parang hinila siya pabalik sa realidad. Biglang bumalik ang lahat ng kanyang alaala, at noon niya naalala, hindi pa siya patay, nandito pa siya, at may pag-asa pa siyang makatakas. Sa isang iglap, parang nahulog pabalik si Mark sa realidad pero hindi pa rin ito ang totoong mundo. Nasa harapan pa rin niya ang diwatang engkantong nagdala sa kanya rito. Nakatayo ito, matangkad, perpekto ang anyo. At may malamig na ngiting hindi pang tao. Nagising ka na, bulong nito, napaatras si Mark. Alam niyang ito na ang kanyang huling laban, ayokong manatili rito. Sigaw niya, ngumiti ang diwata, sa kadahan-dahang naglakad papalapit. Kung gusto mong bumalik, kailangan mong malampasan ang huling pagsubok. Ano? Biglang nagbago ang paligid. Nagising siyang muli sa kagubatan pero iba ito, tahimik, madilim. At sa harapan niya, may isang burol na punong-puno ng libingan, mga buto, mga kalansay ng mga taong nawala rito. At sa tuktok ng burol, nakita niya ang isang nakaputing babae, si Joyce. Sigaw ni Mark, pero hindi siya tumugon, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. At nang makita niya ang mukha nito na puno ng takot ang kanyang puso. Wala na itong mukha, parang binura ito ng engkanto, parang sinipsip ang pagkatao ni Joyce. Katulad ng muntik nang mangyari sa kanya, kung gusto mong bumalik, kailangang iwanan mo siya. Napatigil si Mark, pumili ka, buhay mo o siya. Nanginginig siyang lumapit kay Joyce, hawak niya ang kamay nito pero sobrang lamig na parang patay na siya. Ano ang gagawin niya? Susunod ba siya sa utos ng engkanto upang makaligtas? O susubukan niyang iligtas si Joyce? Kahit nakapalit nito ang kanyang buhay. Hawak ni Mark ang malamig na kamay ni Joyce, nanginginig siya. Sa harapan niya ang diwata ay nakangiti, hinihintay ang kanyang sagot. Ano ang pipiliin mo, Mark? Kung susubukan niyang iligtas si Joyce, baka pareho silang mamatay. Kung
Natatakasan niya ito, baka wala na siyang pagkakataong bumalik, pero isang bagay ang sigurado, hindi siya susuko, hindi ako papayag na mawala kami. Sigaw niya, sa isang iglap, hinigpitan niya ang hawak kay Joyce at itinakbo ito pababa ng burol. Hindi ka makakalabas dito. Umalingaw ang boses ng diwata, naggangalit, biglang lumindol ang lupa, bumukas ang mga libingan at mula rito. Bumangon ang mga biktima ng engkanto, mga taong walang mukha, mga nilalang na nawala sa mundo, at lahat sila, papalapit sa kanila, Moa. Napasigaw si Joyce, unti-unting bumabalik ang kanyang boses, pero mahina pa rin siya. Hindi na sila maaaring huminto, kailangan nating makalabas, mula sa itaas. Lumutang pababa ang diwata, ang kanyang mata ay nagliliyab sa galit. Wala nang makakalabas sa lugar na ito, muli lumindol. Lalong dumilim ang paligid, parang sumasara ang mundo sa paligid nila, at sa kanya naalala ang sinabi ng matandang lalaki. Kapag nakalimutan mo ang pangalan mo, hindi ka na makakabalik, kailangan mong maalala kung sino ka. Kailangan mong maalala kung saan ka nagmula, at doon niya naisip ang tanging paraan. Sa huling lakas niya, sumigaw siya ng buong pangalan niya at ni Joyce, kasabay ng pagtakbo nila ng buong bilis at bigla. Parang may humigop sa kanila pabalik sa realidad. Nagising siya, nakahando sa isalupa. Pawis na pawis, nanginginig, nasa kagubatan pa rin sila. Pero ngayon mailiwanag na ng umaga. Sa tabi niya, si Joyce, hinang-hina pero gising. Nang tiningnan niya ang paligid, wala na ang engkanto. Wala na ang dilim, nakabalik sila. Pero bago sila tuluyang makaalis, isang bulong ang sumabay sa ihip ng hangin. Nagbalik ka man, pero hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Napatingin si Mark sa kanyang kamay, at doon niya lang napansin, hindi pa rin bumabalik ang tunay na kulay ng kanyang balat. Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maaari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at iselect ang all. Pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin yan. Maraming salamat po sa panonood.